De La Rosa and four other ex-PNP officials tagged as ICC suspects. Oh, naalala niyo na to. Naalala niyo na. Ayan. Naalala niyo to. Last week to eh. Last week. Oo, 3 days ago. Sabado. Nagsalita kanina si Soljen Menardo Guevara. Ini-interview mga kutsero. Pagka-interview, anong sinabi? Confirmed! Suspects ka sila. Suspects ka sila, guys. Totoo ang chismis. Suspect na si Bato de la Rosa. Ayan, so mga kutsero, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ang SendWave app, gumawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details nyo at pwede na kayong magpadala sa Pilipinas through GCash, cash pickup, at iba't ibang mga pawn shop sa mga bangko pala sa ating bansa sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, ayan, sa inyo pong unang padala ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si SendWave for all of your remittance needs. Mukhang meron senador na magtatago sa farm. Mukhang may senador na magtatago sa farm, guys. Ito yung interview niya. Ito yung interview ni Menardo Guevara. Wait. There is another big topic that we wanted to talk to you about, which is the International Criminal Court, talking about legal preparations. What preparations have you done in that regard? And what are you hearing? There's nothing to prepare for. Why is that, ICC. Okay. As far as the government is concerned, we have completely detached ourselves from the ICC because we withdrew from it as a state. And that withdrawal took effect way back in 2019. So we have terminated all relations with the ICC. That's clear that is the stance of the government. But Correct. Soljen, former Senator Antonio Trillanes also released an ICC document yet to be verified, questioned by the former PNP chief Oscar Albayalde. The document identifying 5 persons as suspects in this case. First of all, can you verify with us? Does that document exist? And has the ICC coordinated or communicated with the Philippine government? You know, since Mr. Trillanes has brought up this matter, this supposedly confidential matter, I am compelled to say something about it so that it will be seen by the people in its proper context. Magpapaliwanag na si Soljen. Nabitin kayo, no? Ayan na. Magsasalita na si Soljen tungkol doon sa nag-viral nga na dokumento na ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes. Ito na. Game. Yes, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. Ayun! Confirmed! So mukhang nasa redemption arc ngayon ng buhay niya si Trillanes. Redemption arc. Ayan na! Naikipag-usap na ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan na. Senator Bato. Ayun. Kinumpirma ng Soljen. Kinumpirma ng ating Solicitor General. Kinumpirma ng ating pinakamataas na abogado, mga kutsero. Don't forget, the Solicitor General is the tao dito? The top lawyer ng Pilipinas kasi siya ang pinagtatanggol niya ang estado ng bansa. The state. Yan ang pinagtatanggol niya, ang state. So, kumpirmado. Confirmed! Nakikipag-usap ng ICC sa gobyerno, mga kutsero. Confirmed na, confirmed.
Noong una medyo doubtful pa tayo dyan, eh. Noong una medyo hindi pa natin binibigyan ng bigat kasi baka wala lang or di ba kasi si ICC din mismo sinabi niya they will not confirm eh. Yung tawag dito. Yung dokumento ng ICC. Oo. So, pero ngayon mga kochero, wala na. No holds barred na. It's true. Confirm. Yung dokumento na inilabas ni Antonio Trillanes ay confirm. And the reason for this is this. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. Parang Pinas din yan. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, but nothing much on the side of those being accused. So it is the duty of the prosecutor under Article 54 of the Rome Statute to investigate all facts, whether incriminating or exonerating, so that he presents a balanced picture to the pretrial chamber who will determine whether it will issue a warrant of arrest or not. What has the ICC? Yon. For context mga kochero, ang pakikipag-usap ng gobyerno ng di pala gobyerno. Ang pakikipag-usap ng ICC, ng International Criminal Court sa Pilipinas, ay ang pag-i-interview sa 5 tao. Ay, sino itong 5 tao na to? Yung mga sinabi ni Trillanes. Si Bato de la Rosa, former Chief of Police. Oscar Albayalde, former Chief of Police din yan. CIDG Chief Romeo Karamat. Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo. Tsaka PNP Intelligence Officer Eliazar Mata. Okay, so ang punto po nito mga kochero, tulad nga ng sinabi ni Secretary Menardo Guevara, Soljan Guevara, na parang sa Pilipinas din yan. So bago pala umakyat sa korte yung kaso na i-file mo sa fiscal, pag-aaralan mo na ng fiscal. Pag-aaralan mo na ng fiscal kung meron bang basehan yung reklamo. So for the past ilang years na, 2017, 18, 19, 21, 22, 23, for the past 7 years, tagal ka nagbilang, no? For the past 7 years, ang napapakinggan lamang ng International Criminal Court ay yung parte ng mga complainants. Yung mga nagreklamo lang. Oo. Ngayon, mga kochero, para magkaroon ng balancing pananaw, ang ICC, ukol dito sa issue ng war on drugs sa Pilipinas, kailangan din nilang i-deposition yung mga suspect. Kaya nasa listahan tong 5 to. Parang sa Pilipinas din yan, di ba? Sa Pilipinas, mag-i-issue ng subpoena ang piskal kapag meron kang kaso sa piskalya. Pag i-issue siya ng subpoena, pag sasubmitting ka ng answer to the complaint, etc. Tapos kapag nakakita ng probable cause ang piskal, aakyat na yan sa korte, ang korte mag-i-issue ng warrant of arrest. Kung makitaan din niya yun ng probable cause. Ngayon, mga kochero, ganun din sa ICC. Ang diferensya lang sa ICC, mga kochero, si Piskal, quote-unquote, si Piskal, kapag tapos na niya yung kanyang investigasyon, siya mismo pwede na siyang mag-issue ng warrant of arrest. Yun ang kaibahan. Dito kasi sa Pilipinas, si Piskal, hindi siya pwede mag-issue ng warrant. Iaakit pa niya yan sa korte. Pero, sa ICC, siya na rin mag-issue ng warrant. Yun na. So, mukhang opisyal, kinukumpirma na ng ating Solicitor General na si Bato de la Rosa kasama ng 4 na ito ay mga suspect. Suspect na sila sa war on drugs. Communicated. It has communicated, it's the ICC prosecutor who communicated that request to the Philippine government for assistance. For the review. In other words, for the interview. For the government to facilitate the interview of these people, whether at The Hague or in the Philippines, or if those 2 options are not possible, for the Philippine government itself
to conduct the interview on behalf of the ICC prosecutor. And would you assist? What is this? What did you respond? Well, how did you respond? I rather? am not sure about the final reply to the ICC prosecutor, but knowing fully well that the Philippine government, through the President, has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance, then probably the answer is negative. But that does not mean that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can do so. He can interview these 5 people directly. Correct. All that we are saying is the government will not be involved. You're not going to get in the way. No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these 5 Soldier, people. when was Anong sinabi? Anong sinabi? Anong sinabi ni Soljen? We will not be in the way. Hindi namin sila haharangan ang ICC. Hindi namin sila pipigilan, pero hindi rin namin sila tutulungan. Bahala kayo. Alam niyo yung matunog doon, guys? Alam niyo yung matunog doon? Yung hindi namin sila pipigilan. Yun yung matunog. Yun yung matunog doon. So, wait lang. Magro-roll na ba ng red carpet para sa ICC? Magro-roll na ba tayo ng red carpet para sa ICC? Agoy! Ang sikit-sikit naman yun! Mukhang nakakaamoy na naman ako ng isa pang magtatago. Di ba? Di ba? Baka mayroon tayo naaamoy na magtatago. Sabi na, malaki daw yung ilong ko. Naaamoy ko na, mayroong magtatago pang isa. The nose knows best. The nose knows. Anyway. Yun yung matunog dun, guys, eh. Yun yung matunog dun, eh. Yung, hindi namin sabi ni Soldier, hindi namin tutulungan ang ICC. We will not aid. We will not assist. Oo. But we will also not prevent. We will also not prevent. Ayan na. Agoy. We will not get in the way. Ay, patay tayo dyan. Mukhang mayroong kakanta ng Cry me a river. Cry me a river. Di ba, mahilig pa naman umiyak yun. Si Senator ba to? Oh. Mahilig siya umiyak, eh. Cry me a river. Tingnan natin ano mangyayari. This is still a developing story, pero so tingnan natin yung mangyayari. I'm just trying to work out the Early timeline. part of July. Just Early this month. July. Yes. So you got the communication. Kailan daw just in nakuha? July. I'm just trying to work out the Early timeline. part entirely by himself, directly talking to these 5 Soldier, people. when was this? I'm just trying to work out the Early timeline. part of July. Just Early this month. July. Yes. So you got the 24th of July? 24th. So, ibig sabihin, tama nga yung nilabas ni Trillanes. Kung 24th, tama ba? 24th or 4th of July? And when was this? I'm just trying to work out the Early timeline. part of July. 24th. Just Early this month. July. Yes. So you got the communication just in July. Yes. And And I'm saying all of this so that we have a proper context for what Mr. Trillanes And is saying. as far as you know, has the Philippine government issued a final response? I'm not sure about that. I tried to check before I went here, but I didn't get a reply. There's no signal. Is it Would it not be your DOJ? office? Is it Or not would your it be the office? soldier? There's no Yeah. signal. Kung may confirmation na raw ba? Kung may sagot na raw ba, sabi, di ko nakuha, walang signal eh. Loko rito si Soldier na. It's a bit confusing. Is it not your office that has to respond to the ICC? It's the Department of Foreign Affairs. So the Department of Foreign Affairs is the official channel. It related to us, and it also related to Malacanang, to the office okay. of Do you the need President. consensus for the answer, or the answer just has to come from you're the government's lawyer? We recommended the final say will be with the office of the President. Oh, siya naman talaga. And routed through the DFA, perhaps. Yes, Okay. the channel will The be the usual. DFA. And again, lastly, you don't think there's under the Marcos administration there's a chance for the Philippines to return to the ICC fold?
not in the immediate future as far as I. Wala rong pagkakataon na bumalik tayo sa ICC. Early part of July. Early part of July. So yung mga first 2 weeks siguro yan, malamang. Mga first 2 weeks. Early part of July. July pa rin. Very, very fresh. Very, very recent. Very, very fresh, guys. Oo. My goodness. Mukhang mukhang nakakaamoy ako ng magtatago sa Glory Hole Mountains. Mukhang nakakaamoy ako ng magtatago katabi ni ni Mang Kanor. Oo, yung isang Mang Kanor. Oo. Tumahilig sa bata as in underage. Election pa naman, guys. Re-electionist pa naman si Senator Bato. Tapos may pasabog na ganito. Matindi. Matindi, guys. Matindi. Paano kaya maapektuhan nito ang kandidatura ni Senator Bato? Oo, syempre. My goodness. My goodness. Oo, my goodness. Hindi lang dyan, mga kotsero. Kanina, naglabas din ng testimonya si De Lima. Oo, well, sabi ko nga sa inyo, mga kotsero, lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti, guys. Tapos, dito sa hearing na to, ay wala, bugbog na bugbog si Digong dito. Siyempre, alam niya na. Si De Lima, gigil na gigil yan kay Digonggong. Ikaw ba naman, pinakulong ka ng 7 taon, tapos ang ending, i-dismiss ng korte lahat ng kaso sa'yo. I-dismiss ng korte lahat ng kaso sa'yo. Bakit? Kasi walang ebidensya. Yan sabi ni De Lima, Duterte instigated the killings in his drug war. Ay, siya daw, si Duterte daw, ang punot dulo, ang pasimuno ng pagpatay sa mga Pilipino noong drug war. Alam nyo, mga kotsero, nung sinabi pala niya na shoot them dead, tsaka kill them all, yun na yun eh. Ganun yun eh. Nung sinabi ni Digonggong na shoot them dead, tsaka kill them all, yun na yun. Yun na yun. Wala nang question mark doon. At wag silang magtago sa likod ng kilala nyo naman si Digong, mahilig siyang mag-joke. Ang tindi ng joke niya, nakakamatay. Nakamamatay. Digong, wag ka mag-joke, nakamamatay. Tapos recently lang, 'di ba, nitong naalala niyo nung na-issue yung confidential funds. Tapos yung confidential funds ni Sara. Tapos in-interview ni Nikki Bulok etong si Digonggong doon sa nung buhay pa yung gikan para sa masa. Ano sinabi niya? Pinapatay ko silang lahat. Yun lang ang kasalanan ko. Marami akong pinapatay. Extrajudicial killings. Ang nakakatawa na lang, mga kotsero, hanggang ngayon, yung mga nagtatanggol pa rin sa kanya. Kasi alam nyo, at one point, mga kotsero, it becomes ridiculous trying to defend this guy. Itong si Digonggong. It becomes ridiculous. Bakit? Kasi aminado siya sa mga kalokohan niya, pero hindi siya napaparusahan. Kaya it becomes ridiculous. Ang hirap seryosohin ni Digong. Ang hirap seryosohin ni Digong. So, nung sinabi niyang kill them all and shoot them dead, anong naging resulta? Babalikan ko to. Anong naging resulta? Para lang malaman nating lahat kung ano ang naging resulta ng pa-shoot them dead ni Digonggong. 2017 official report galing sa Supreme Court on key accomplishment of Duterte's administration that included 16,355 homicide cases under investigation, 4,000 dead in police operations. Meaning, nung panahon ni Digonggong, meron 20,355 na patay noong 2017 pa lang. Shoot them dead, kill them all. O di meron kang 20,355 na patay.
Tapos sasabihin sa atin ng mga Duterte bubulagers. Sasabihin nila sa atin, "Oy, takot na yung mga tao ngayon lumabas ng bahay kasi natatakot sila, daming adik, etc., etc." Ganun pa rin naman. Takot pa rin ang mga tao lumabas ng bahay nung panahon ni Digong kasi baka mamaya itokhang sila. Imagine, mga kotsero, imagine nautusan ka lang bumili ng suka sa kanto. Nautusan ka lang bumili ng suka sa kanto. Tapos all of a sudden, may hahablot sa'yo, merong kukuha sa kwelyo mo, bigla ka na lang dadalhin sa iskinita, papatayin ka. Imbis na arestuhin ka, dalhin ka sa presinto, pusher to, arestuhin to. Anong gagawin sa'yo? Dadalhin ka sa iskinita, paluluhurin ka, i-execute ka. Paano ka hindi matatakot? Naglilinis ka lang sa tapat ng tindahan mo. Ganito yung nangyari nga dun sa ano ko eh. Ilang beses ko na kinukwento to, pero kasi alam nyo mga kotsero, at one point we have to realize, lalo na yung mga Duterte Balahura supporters na nandito sa chat room natin. At one point you have to realize the sheer ridiculousness of defending the war on drugs ni Digonggong. Naglilinis ka lang ng tapat ng sari-sari store mo. Nakatambay ka lang sa sari-sari store mo. Tatambangan ka ng 4 na nakamotor. Bigla ka nilang pagbabarilin. Ganon kawalang hiyayang tukhang na yan. Anak-anak tipaklong. Bakit ka pinagbabaril? Kasi nilagay yung pangalan mo dun sa anonymous Dropbox. Para lang sabihin na dahil may kaaway ka, nilagay yung pangalan mo dun. After nun, 1 week later, inambush ka na. Tapos sasabihin nyo sa amin, nung panahon ni Digong, tahimik, walang droga. Tahimik kasi pati yung mga tao ayaw lumabas. Pati yung mga taong hindi kriminal ayaw lumabas. Kriminal at sibilyan o kriminal at hindi kriminal ayaw lumabas. Dahil may merong ganyan drug war na nagaganap. Tahimik kasi takot mamatay or tahimik kasi patay na. Either of the two. Tahimik kasi takot mamatay or tahimik kasi patay na. Wala na magagawa. Patay na eh. Imagine. 20,355 dead. Tapos makakarinig tayo ng mga reports na hindi rin naman sinasagot. Hindi sinasagot ng mga Duterte o kung sino-sino man na yung mga vigilante killings daw ay mga pulis din or mga tao ng mga pulis. Diba? Naririnig natin yan eh. Mas marami pa yung patay kaysa huli eh. Imbis na napoprosecute, imbis na nadadala sa tamang hustisya, wala. Deads. Bakit? Sabi ng presidente ko, shoot them dead eh. Sabi ng presidente ko, kill them all. So mga kotsero, at least ako I still do not believe na ICC has jurisdiction in the Philippines. Pinapanindigan ko talaga yan. Hanggang ngayon, naniniwala ako ang ICC walang jurisdiction sa Philippines. Hanggang ngayon, pinapaniwalaan ko yan. Pero, kung si ICC willing dalhin sa totoong hustisya ang kaluluwa ng mga namatay na to, higit 20,000, feeling ko kulang pa yan eh. Higit 20,000 and counting, walang problema. Kasi at the end of the day, it's all about achieving justice for those who were disadvantaged. Diba? Hampas lupa lang tayo guys eh. Anytime pwede tayong padukot. Anytime pwede tayong papatay. Hampas lupa lang tayo eh. Tapos sila, they can justify. Sasabihin lang nila na, hindi, joke lang yun. Ano ba kayo, joke lang yan? Huwag kayo maniniwala sa mga naninirang dilawan. Joke lang yan. Alam nyo mga kotsero, at one point, the joke is no longer funny. Especially when you have 20,000 people dead. Tapos sasabihin ni Bato de la Rosa, drug war yan, natural. Sa drug war, merong ang casualties.
Sa drug war, meron kang mga, ano tawag doon? Collateral damage. Okay, so kinukumpirma nyo, Bato de la Rosa, kinukumpirma nyo na pinatay nyo talaga yung mga tao. Kasi war eh. So ngayon, kinukumpirma nyo na you waged war against the Filipino citizens. Kasi hodang kriminal yung mga yan. Filipino citizens pa rin sila. Hindi nyo naman pinadaan sa proseso eh. You waged war against the Filipino people. Hindi nyo naman kalaban yung kung sino yung sindikato eh. Hindi nyo kalaban yung sindikato. Ang kalaban nyo, yung mga citizens, Filipino citizens. Bakit? Kasi mas marami pa kayong collateral damage kaysa huli. Pati mga pulis eh. Pati mga pulis napapatay. Kasama sila sa collateral damage. In your war against the Filipinos. Diba? It's no longer the war on drugs. It's the war on Filipinos. So, ako mga kotsero, ito lang yung akin. I think at this point, si PBBM should start rethinking yung kanyang mga commitment sa mga Duterte. Ako mga kotsero, meron akong theory. Theory lang naman siya. Meron akong theory na kasama sa usapan ni Sara at ni BBM na kung manalo sila bilang unit team, poprotektahan ni PBBM ang mga Duterte laban sa ICC. I have a feeling na may ganun silang usapan. I'm not sure if it's confirmed. Hindi ako sure kung confirmed yan. Or, pero feeling ko there's something to that effect. Kung hindi man saktong ganon, it's something to that effect. If I were PBBM, kung meron man ganong usapan, i-rethink ko na yun. Babalikan ko at pag-iisipan muli. Babalikan ko at pag-iisipan ko ulit. Bakit? Tinraidor na ako ng mga Duterte. Tingnan nyo ang ganong katanga tong strategy ng mga Duterte. Ang gusto nilang mangyari, i-distab si PBB. Buti ito, nagtanong si Softbites ba yun? Why distab PBBM? Ito, sasagutin ko kung bakit. Bakit kailangan i-distab si PBBM? Para masigurado na hindi na pipigilan ng gobyerno ang pagpasok ng ICC. Bakit? Kasi kapag natanggal si PBBM or napuwersa nilang tanggalin si PBBM, sino magiging presidente? Pag napagtagumpayan nilang matanggal si PBBM, ang magiging presidente ay yung self-appointed, designated Nipo baby, spoiled brat na si Sara Duterte. O di ba sure nga namang hindi makakapasok ang ICC? Hindi lang yun. Back to 2016 tayo. Hindi lang yun. Kung mananalo pa siya sa eleksyon, at dagdag pang 6 na taon. Hindi ko siya tatawagin designated survivor. Itatawag ko sa kanya designated Nipo baby. So, kailangan talaga matanggal si PBBM. Kailangan talaga siyang tanggalin para mas sigurado. Hindi lang yun. Yung syempre, yung mga benefits din of becoming or rising or coming back to power. May mga benepisyo yan eh. Na tulad ng, Davao Boys, etc. So, yun. Ngayon, lalo na, sumasabog na yung mga, lumalabas na yung katotohanan tungkol sa Parmali, tungkol kay Michael Yang, di ba? Yung mga kabalbalan ng SMNI, 51 billion ni Pulong.
Lahat yan, babalik, guys. Lahat yan. Pag naupo si designated Nipo baby. So, kaya kailangan siya i-disturb. Kailangan siya i-disturb. Para kontrolado talaga nila. Oo. Kontrolado talaga nila. Hindi na nila kailangan umasa kay Bongbong Marcos. Anong Bongbong Marcos? Kami na yung nakapoder. Pero na sila ulit. So, it's up to you, guys. Meron pa tayong 2028. Di ba? Baka mamaya, iboto nyo pa rin si designated Nipo baby. Si DNB. Si DNB, guys. Ay, bahala. Ako hindi na. Last na yon. Last na yung 2022. Hindi na ako ulit. Nahirap magpabudol eh. Mahirap magpabudol. Pero yan, nangako ng 6 na taon, susuporta kay PBBM. Ano nangyari? After 2 years, sabog. After 2 years, sabog. Di ba? So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please share our video sa inyo po mga social media accounts at paki-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?